Good morning world! Ito naman ang nanay. Magising tayo sa umaga para lang sa ating mga anak at tayo'y maghahanda. Pag mayroon na tayong mga anak at mga estudyante, kailangan ang nanay bumangon sa maaga para lang paghanda sila. Ganyan talaga ang ating mga papel ng mga nanay. Kahit pa mayroon man tayong nabagatian sa ating katawan, ano pa man yan, ay kailangan mo talagang bumangon para sa kanila. Pilitin mong bumangon para lang sila ay makapasok, kasi wala namang ibang gumagawa kundi yan, mga nanay. Ang tatay hindi man maasahan mo yan, yan ang tabangunin mo para lang mag asikaso sa mga anak. So ikaw nga nanay, kahit ano pa mga naramdaman mo, sige, laban lang para sa mga anak. Yan, nahandaan ko yung mga anak ko. Kahit yan, malaki ng mga anak ko, nasasanay talaga yan na ako ang kumikilos. Hindi yan sila maano kung wala ang nanay. Palagi ang nanay. Ayan, nagsasaing ako pagkagising ko sa umaga. Yung una ko ay nagsasaing ako ng kanin. Yan. Then pagkatapos, gigisingin ko na yan sila. Pag nainom ko na yung kanin, gigisingin ko na yung anak ko para siya maligo. At habang naman siya ay maliligo, ay ako naman ang lulutuin ko naman ang kaniyang ulam na pang-almusal. At kasama na rin yung pangbaon nila. Kasi yung anak ko nagbabaon. Yan. Siya talaga ng kanin. Kasi minsan, late na rin yan umuwi kasi mayroon pa silang journal pa. Magjo-journal pa yung anak ko pagkalabas ng 12:55 ay magjo-journal pa lang hanggang 2 or 3 o'clock. Kaya nagbabaon siya ng kanin tsaka ulam. Kaya yan, inahandaan ko siya. At ngayon, ang ihanda ko lang sa kanya na ulam para sa baon niya ay chicken nuggets lang na piprito ko. At yan ang baon ko sa kanya. Yan. Ang hirap din pag nanay mag-budget. Pag wala ka nang i-budget, ang hirap talaga pag gising sa mga gano'n, wala ka lulutuin at wala kang papakain sa mga anak mo. Ang hirap din talaga mag-isip. Kailangan sa gabi pa lang, bago ka matulog, isipin mo na at handa mo na rin kung ano kakain nila kinabukasan at anong almusalin nila at babaunin. Ang hirap din talaga ang nanay, maging nanay. Dami-dami mong pang iniisip dahil sa pagbabudget. Tapos sasabihin lang ng mga ibang tatay na yung mga nanay, pagsabihin nila na hindi marunong budget, na hindi marunong ano pa bang ginagawa sa ganyan, lalo na pag maliit lang ang binibigay sa iyo na pera, budget sa kanila, pagkain, kaya mahirap. Tapos mayroon pang sasabihin na ano daw ginagawa mo sa pera, para bakit hindi nagkasya. Halos naman nga hindi ka na nga makabili ng mga lipstick, hindi mo naman mabilhan, halos nga suklay, hindi mo na masuklay yung sarili mo. Tapos minsan nag-isip pa na saan lang daw lagay ang pera, nagmarunong mag-budget sa pera, hindi na marunong magpakasya. Naku, Diyos ko, sakit na ulo. Kahit ano nga, ang hirap-hirap budgetin ang maliit na pera. Yan na. Tapos yung anak ko, kakain na yan. Pinakain ko na siya at maya-maya, alis na yan. Ganun lang talaga ang buhay ng mga nanay. Kahit malaki na yung anak ko, ay iniibitan ko pa yan sa buhok at inaayusan ko pa. Pero sabi ko, hindi lahat ng na lagi lang ako sa inyo, kaya matuto rin kayo sa sarili niyo kasi malaki na kayo. Next year, high school na yung anak ko, tuturuan ko na yan sila na maglaban ng mga uniform nila at magpa-plancha ng uniform nila, at para pagpasok naman nila ay hindi sila mukha naman
kawawa kasi mga kusog. Kailangan naman talaga pag pumasok sa school ay malinis, lansya ang mga damit para naman present present aura ka ang tingin mo, hindi ka sa school. Kaya tinuturuan ko sila kasi nga mahirap ang buhay, gusto ko na rin pumasok ng trabaho para makatulong din ako sa asawa ko sa gastusin kasi mga anak lumalaki na at lumalaki na din ang grades nila, ang baitang ng school nila, malaki rin sila, hindi lang lagi na lang elementary, nag-high school na rin sila, nagka-college na, kaya kailangan talaga dublikayod at dagdag income. Kailangan gumawa din ako ng paraan na para ako ay makatulong din sa asawa ko kasi mahirap pag yung asawa mo lang ang gumagawa, ay naghahanap buhay, tapos yung dalawa ang paaralin mo, tapos hindi naman kalakihan sweldo. So yun na nga, ang mga nanay kailangan talaga madiskarte din, hindi lang yung lang din, asa lang din sa tatay. Ayan, tinatalian ko yung anak ko. Hindi naman ako mahilig sa mga gantali-tali kasi di talaga ako marunong, iwan ko ba ako talaga yung hindi marunong talaga mag-arte-arte pag may mga anak na babae kasi sa ako naman, ako noong maliit pa, ang buhok ko kasi lugay lang, hindi naman ako nagtatali, hindi talaga ako iipit kasi nga ang buhok ko pag nagka-headband nga ako nalalaglag yung headband, masyadong madulas ang buhok ko at saka distot kasi yung buhok ko, parang hindi siya maanuhan ng mga tali yung mapapaganda sa mga kaya ako laging simple lang talaga ako, kaya wala akong alam sa pagtatali ng mga buhok sa mga bata. Kaya yung nagkakaroon na akong anak na dalawa pa, puro babae, yun doon ako natuto na magtali ng konti. Yan, tingin din ako sa mga YouTube pero hindi ko talaga masabayan ang YouTube. Kahit anong gawin, iwan ko ba, ba't ang hina-hina ko talaga sa mga ganyan. Yan, yung anak ko marunong yan kasi para mabilis. Yan, inaanuhan ko na lang din, tinatalian. Kasi minsan kasi ang tatay nito bugnutin pag naghahatid magmamadali palagi, akala mo siya yung nag-aaral, akala mo siya yung papasok sa school, laging nagmamadali. Kaya yan, tsaka kailangan yan dali-daliin yan kasi pagkadating ng oras yan na yun, magmumurmur na yung tatay dyan tagahatid sa kanya, nagmumurmur na pag ganyang magkupa daw kumilos, mga mabagal daw kumilos, kung ano-ano. Ganoon naman talaga pag babae, maraming arte, maraming hinahawakan, maraming inaayos, kaya madali lang yung sabihin kasi sila palibasa siya wala siyang ka-arte-arte. Yan lang guys. Thank you for watching guys. Bye.